clarification lang kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma. Colonel Garma, dun sa sinumpaang salaysay ni Colonel Santi Mendoza at saka ni Nelson Mariano, ay tinuturo ikaw. At kanina, nung natanong ka, you vehemently denied your participation. Tama ba yung pagkakadinig ko? Yes, Mr. Chair. Okay. Now, din sa salaysay na sinumpaan ni Santi Mendoza at ni Nelson Mariano, binanggit din si Colonel Leonardo bilang isa sa mga bilang siya ang nag-utos na i-execute itong si General Barayuga. And you likewise vehemently denied, correct? Yes, Mr. Chair. Okay. Kasi nagiging palaisipan sa tao ngayon, ikaw ay nag-deny. Ikaw ay nag-deny. Sino at ano ang motibo para patayin si General Barayuga? It's a big puzzle to everybody, and I'm sure all the Filipino people watching nag-iisip because yung circumstansya na kung saan kayong dalawa ni Colonel Garma ay nabanggit will lead to a conclusion na may kinalaman kayo. Ngayon, dahil ganun ang konklusyon ng marami, Colonel Leonardo, kung ikaw man ang nagplano at gumawa at nag-utos kay Santi Mendoza, maaring merong nag-utos sa'yo na mas mataas pa kesa sa rango mo. Tama? Is that a correct assumption? Una-una, hindi ko po, I vehemently denied yung accusation po na yon. At wala akong inutusan, wala rin pong nag-utos sa akin, Mr. Chair. So talagang hindi mo inaamin ang iyong partisipasyon dito sa assassination kay General Barayuga? Yes, Mr. Chair. Ikaw naman, Colonel Garma, dinideny ni Colonel Leonardo, and I am also sure that you will deny your participation in this. But meron kayang mabigat na dahilan para sa iyong opinion? Meron bang mabigat na dahilan para ipapatay si General Barayuga? Sa iyong opinion? Hindi rin po ako maka-speculate, Mr. Chair, pero yung sinabi po kanina ni Chair Pinili po na it has something to do with the STL, or the peryahan, I don't think so, Mr. Chair. You don't think so? I don't think so na yun ang rason or something. Kung i-allow niyo ako mag-explain, it's very long and you can dig into records, Mr. Chair, na it has nothing to do with STL. I'm sure of that. Or the peryahan ng bayan. If you dig into the records ng PCSO, documented po lahat yan. At hindi ako nag-i-insist. Nung nag-assume po ako, like yung peryahan, Mr. Chair, there is already a Court of Appeals decision na status quo. May status quo anti-order issued favoring PNB's operation. And there was already an existing board resolution approved by the board that they recognized the CA decision. So when I assume, Mr. Chair, tapos na, recognize ni PCSO na mag-cooperate si peryahan. That's how I understood the language of that sa board resolution. What I did is simply implemented it kasi tapos na po. And then, nung in-implement ko po, only sa area na sinasabi ng batas na status quo lang siya. So, in-implement ko lang po yun. Yun nga lang po, nagkaroon din ng order sa office sa Malacanang na i-stop. So, I stopped. Okay, sige. Yun po yung nangyari doon. I did not insist anymore because there's an order already since you are under the office of the President. So, what we did is we filed a case against peryahan na po. Kasi wala naman ng operation. We challenged the CA decision. Yun po na, naka-record po lahat po yan. With regards to sinasabing corruption, kailangan din magbigay po, tulad po ako,
may mga requirement po na under me na hiningi ng NBI which I submitted. Okay? And then po, meron din mga board resolutions na under the control of the board secretary. Ang iniimbestigahan po dyan ay hindi during my time. Ang iniimbestigahan po is before I assume na mga waivers of STL. Sige, naintindihan na natin yun. Po yun, hindi po during my time. O sige, okay, naintindihan na natin yun. Kasi yun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, palaisipan no, sa taong bayan. Yes po, Mr. Chair. Dahil itong dalawang insidente na kung saan may namatay, ay parehas pangalan yung dalawa ni Colonel Leonardo ang palaging nababanggit. In fact, may mga naglakas loob na humarap dito sa komite at nagbigay ng sinumpaang salaysay na itinuturo kayong dalawa. Now, siyempre nag-iisip ang mga tao ngayon, no? At tinatanong, hindi naman pwedeng kayong dalawa ang nag-isip kung totoong kayo ay may partisipasyon doon sa pagpatay sa 3 Chinese at dito kay General Barayuga. Hindi naman nag-iisip ang taong bayan. Ano ang galit nyo sa mga ito na para ipapatay nyo ito kung kayo man ang nag-utos para patayin sila? Di ba? Ano yung inyong motibo? So, malaking palaisipan dahil ang tao nag-iisip na merong nag-utos sa inyo na mas malaki pa kesa sa inyo. Kaya hindi maaalis na isipin ng ating mga kababayan na itong ginawa ninyo, kung sakali na totoo kayo ay may partisipasyon dito, ay hindi dahil kagustuhan nyo lamang, kundi mayroon nag-utos sa inyo. And we will dig deeper and discover that later on. Okay? Hindi pa naman